gastos na may-ari, pabalik-balik na yung pyesa dahil mali. So ayan o, bakal o steel siya, ayan o. Tapos meron siya mechanism dyan sa ilalim na maliit, yun ang ano niya, origin. Tapos grasa din yung ipapatong natin. Ayaw ko sisilipan ng... So ayan na guys, extension. Dito pag po ito. Okay, so maliit sa gandaan. Hop. Oo na. Hop, hop. 150, 160, 160, 160, 175. Takbal no? So ayan na guys, cylinder head. Pagpalang araw, so another basic pointers tutorials naman tayo tungkol sa Ford Ranger ng cylinder head set assembly. So pag-aralan natin kung ano yung mga mechanism, okay, yung kanyang setup ng kanyang cylinder head bolt, yung torque, yung kanyang higpit, yung kanyang secondary head bolt, at yung mechanism ng lahat ng setup ito guys. So samahan nyo ako sa simpleng basic pointers tutorials guys. So bago ko simula, meron akong basic pointers na tutorials na din ito ginawa kung paano ko kinabit yung kanyang mga barbula para ko nag-marking. Kikita nyo yung mga barbula guys, may mga marking na yan. So meron akong basic pointers niyan kung paano ko tinira yan, okay? So ang gawin natin, ito yung head guys. So ang gagawin natin is kakabit natin ito mismo dun sa head. So samahan nyo ako guys kung paano ko ipapakita sa inyo yung although hindi man step by step, mahalaga makuha nyo lang po ito. Dito nyo malalaman yung higpit ng bawat torque ng kanyang head bolt, okay? So tara, magsimula tayo guys. Let's start, let's do it. Pasok. Okay, so first move natin gagawin guys, yung kanyang engine block, nilagyan ko na ng grasa yan. So magtatanong kayo bakit grasa? Sapagkat ang ikakabit natin na cylinder head cylinder gasket is steel. So mostly guys, sa mga steel, ano talaga dapat niya na brand new yung block mo, brand new yung kanyang head. Ito kasi guys, tawag niya na hindi na siya brand new, ibig sabihin na nabuksan na siya. So kailangan dapat nito is carbon. So yun nga, grasa ang nilagay natin instead na gasket cement, kasi nga tawag niyan hindi siya carbon type yung kanyang head gasket kundi steel. So kaya ang technique guys ganito, basic pointers pa rin. Ang steel type ng Ford Ranger 3.2 na head gasket ay double layer. Ibig sabihin na dalawang sheets siya na pinag-isa. So yun na po ang mahirap pag once na ang head gasket na ginamit mo ay sa steel. So ano siya, tawag yan, mabilis siyang mabilis siya mag-overheat, mabilis siya magkaroon ng mga leak sa loob ng combustion chamber. So ang ano yung dapat gawin diyan? So ang ginagawa natin diyan guys, once na talagang walang makita talaga na carbon type na gasket, yung ginagawa natin diyan, nilalagyan natin ng grasa, yung kanyang pinaka-sealant. Okay, yung kanyang pinaka-gasket cement is grasa yung nilalagay natin guys. Okay, so check natin muna yung head gasket guys para makita. Okay, so ito yung kanyang guys, yung kanyang cylinder gasket, steel siya. May sabi ko na double layer, ayan o, bakal. Biga ka, good brad. Ayan o, bakal. So much better talaga, tawag niyan, ang ikakabit ninyo dito is carbon. Ayan o. So steel siya, ayan o. So dapat dito pinaka the best is carbon para wala kaintindihin. Ang problema nito dahil wala nga makita yung may-ari. So pwede na daw to, pero para sa akin mas maganda talaga yung carbon. Pero ikakabit natin to guys dahil yun ang gusto ng may-ari. Wala siya makita ng pyesa. Yan. So grasa lang yung nilagay natin para okay, so set up na siya. Kayo nabibili kayo ng ganito, ang original niya is ganito. Yan ang basically tatlo yung butas. Tapos meron siya mechanism dyan sa ilalim na maliit. Yun ang niya, origin. Tapos grasa din ipapatong natin bago yung cylinder head. Okay, so at least kuha yung basic pointers. Ito yung original merong ganito, parang bronze original yan. Pero dapat talaga guys, carbon talaga dapat ang pinaka the best dyan. Tapos grasa lang ilalagay nyo pag ganito, pag steel, grasa lang. Siya na lang. May carbon. Oo. May carbon na tinawa. Okay, so ito na yung head guys, ay kakabit na natin dun sa engine block. So yan na, nilagyan na natin ng grasa yung kanyang steel cylinder head gasket na steel. So ito ngayon lang ko nakakabit guys ng steel. Hindi talaga ako nagkakabit ito, pero dahil yun nga, dahil wala talagang pyesa makita yung may-ari, ang laki na ng gastos ng may-ari, pabalik-balik na yung pyesa.
Yan lang mali. So ito lang yung pinakabit niya. Pero sige, kaya nga lagyan natin ng grasa, hindi siya gasket cement. So sige, kabit na natin. Wala nakalimutan. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung tamang timing nito. Bakit hindi naka ano yan. Alaman nyo yan guys mamaya sa timing. Okay, so, sige, fire. Ayaw ba yan? Ayaw ba sisilipan ng... So ayan na guys. Kanang isa, wala pa. Siguro na. Okay. Yun. Setting na. Okay. Set up na guys. Wapo. Ayan na. Okay na. Panalo. Okay, so ikakabit na natin yung mga bolt. Cylinder head bolt. So ayan, kita nyo grasa yung nilagay natin. Pero basic pointers pa rin. Lagi sabi sa inyo, carbon talaga kung maaari. Maaari talaga carbon. So problema ito kaya mahirap hanapan ng pyesa ang carbon. Order pa ng Manila, medyo matagal na guys. Tsaka wala pa tayong access ng Manila. So sigapin natin na magkaroon ng access doon. Okay. So ikakabit na natin to. Okay. Mabali na siya ko nun. So ayan. So lagi sabi sa inyo, kailangan malinis yung trabaho nyo guys. Walang alikabok na maaaring makapasok dyan. Kailangan sureball. Sige, maghihigpit tayo ng konti para makuha nyo na yung tirada. So yung torque natin ito, gagawin natin ito una, sabi ko kanina, ilang beses na sa yan guys. Kailangan kamay muna. Tapos pag nakamay mo na lahat, saka ka na magto-torque ng torque wrench. Okay, same procedure guys. So naigpitan na natin. Ang gagawin pa natin ganun. Una, gitna ang tira, tapos sunod dito. So palitan na agad. So yun ang basic pointers pag titira kayo. Okay? Kiss mo. Okay. Okay, so unang higpit guys is 30. So 30 ka agad kasi tapos ka na maghigpit ng mano-mano. So 30 agad ibibigay mo, torque pounds. So ganun pa rin, gitna, alternate, left and right hanggang matapos siya. Okay? So pagkatapos mo sa main bolt, doon ka naman sa secondary. So yun yung mga basic pointers guys, sa mga baguhan, especially sa mga DIY. So marami na tayo ngayon ng mga nag-DIY na natutulungan guys sa ating YouTube channel at ating FB page. So shoutout sa inyo lahat guys. So okay? So basic pointers pa rin guys, after nyo sa torque pounds ng 30, so ang mangyayari dyan is susunod na yung 50. So lagi nga tandaan, kailangan meron kayong torque range na gauge para makita nyo talaga yung saktong higpit para pantay-pantay lahat. Okay? So kung 50 yung isang higpit mo sa gitna, lahat ng main bolt is ganun din. Pati yung kanyang secondary head bolt, same lang din. Okay po? So huwag nyo kakalimutan yan, kailangan meron kayong torque range. So after ng 50 guys, pwede ka nang pumalo ng 80. Okay? So makikita nyo, alternate, gitna, left and right, ganun. So alternate siya para pantay yung press ng head. Okay, dahil yun nga ang sabi ko is yung head gasket natin, is steel. So mahirap yung steel guys pag once mag-leak. Okay? After nito guys, mag 60 na naman tayo. So ganun lang siya ka simple, dandahan lang, 50, 60 hanggang matapos siya. So ang pinaka nakakapagod na magtrabaho ng overhauling guys is yung maghihigpit ka ng cylinder head, kasi talagang yan, perusahan talaga yung head para hindi siya mag-loose. Dahil marami tayong natitira na nag-loose talaga yung head bolt, kaya yun na naging cause ng overheat. Okay? Okay, so tapos kami mag 60 guys, hindi ko na na-videoan, medyo na busy tayo. So ngayon is last part natin is tayo, nasa mga 110 na tayo, yung higpit na yan guys. So check muna natin yung ating mga birador guys. Ayan, si Brad Payat, saka si Brad Ping, ayan mga ating mga birador. So shout out, okay. At saka si Brad Ramil, shout out guys. So yan, malungkot nga, parang hirap na hirap magpigil. And then mangyayari nito guys, after natin magigpit nito, magpapalitan tayo ng torque wrench. Okay, so basic pointers pa rin, tuturo ko sa inyo kung ano yung ipapalit natin. Ibig sabihin, mag-upgrade tayo ng kanyang torque wrench para makuha natin yung higpit na 150 to 180. Kasi yung torque wrench natin guys is
tawag niyan yung 1/2 ito. So ang kailangan mong isunod diyan is yung ano na yung 3/4 para mas malaki. So pakita ko sa inyo guys kung ano dapat natin gawin na tools, okay, sa paghigpit ng ganito mga head bolt sa Ford Ranger 3.2, especially ang head cylinder head gasket is steel type. Okay, so ito guys, pakita ko sa inyo. Okay, so basic pointers pa rin guys. Ito yung gagamitin natin na pang torque sa head bolt ng kanyang ng Ford Ranger 3.2. So makikita nyo rito, ito siya 1/2. Ayan. So ito muna yung ginagamit ko pang paghigpit sa unang arangkada. Ibig sabihin, hihigpit ka ng mga almost mga 120 to 150. So ito ang gagamitin mo. Okay, so ito yung tawag niyan gauge para makita mo yung reading. So after nun guys, pagkatapos mong gamitin ito, so sa cylinder head bolt ng paghigpit, ang susunod mo na naman is yung medyo malaki yung level nito. Bakit? Kasi ito hanggang 200 lang yung kanyang yung foot-pounds na kaya niyang i-reading. So ibig sabihin kung mga 150, so mga 150 hanggang dito lang siya. So kung tipihit na lang, sagad na 200 pero hindi na siya accurate. So tama-tama sa mga 120. So ang gusto mong na naman gagawin na sistema is yung dapat mag-upgrade ka na ng mga 3/4 na torque range. So pagtapos mo nito guys, ito naman ang gagawin mo. Ayan. So ito na naman ang gagamitin mo na torque range. Tingnan mo 3/4 na. So kailangan mo lang ng reducer dito. So itong torque range na ito guys. So once na mag 120 ka na, kasi ang head bolt ng 3.2 is ang higpit niyan, ang torque pounds niyan is nasa mga 175 to 180. Okay? So pag ito ang ginamit mo, makikita mo ngayon dito guys, ang foot pounds niya 500. So ibig sabihin malaki yung clearance niya, kahit mag-abot pa siya ng tawag yung 300, okay lang. So mas magiging standard na yung higpit kasi nga ginamitan mo na ng 3/4. So makikita mo dyan guys, 3/4 yan. Tingnan mo yung pagkakaiba nila. Pagkakaiba nilang dalawa. Yan o. Yan. So ibang-iba, 3/4 tsaka 1/2. So iba yung strength ng 1/2 sa 3/4. Kaya pag ginamitan mo nito guys, magiging accurate na siya at magiging standard talaga yung higpit niya. At hindi siya magiging cause ng tinatawag na tawag yan yung compression leak. Okay, dahil nga yung ginamit mong tools is mas mabigat. Okay, so ito na yung ipapalit natin ngayon din para mag-finalize na tayo sa higpit para sureball talaga yung trabaho natin walang problema. Okay, so tara, balik tayo sa guys, sa cylinder head assembly. So let's go. Okay, so ang higpit natin ngayon guys is 150 na tayo to 180 o 175. Okay, so pakinggan nyo mabuti guys ang higpit nito. Excuse sobra. 150. 150. Up, 150. 150. Up, 150. Up, 150. Okay. So sunod 175 tunga-tunga sa 150 o 200. Next step guys, final is 175 to 180. So ito na yung final guys para ma-set up na natin ang maayos yung kanyang head bolt. Okay? $150, $160, $160, $160, $150, $150, $150, $150, $150, $150, oh, $150, $170, yan, $170, $170, $170, $175, $175, yan. Hop, yeah. Hop. 150, 160, 160, 160, 175. After ng 175 is yung final na is 180. Okay? So yun na naman ang gagawin natin na papakita ko sa inyo yung saktong higpit ng torque pounds ito guys ng Ford Ranger 3.2. So kailangan attentive kayo sa pagganitong higpit kasi pag hindi medyo mahirap. Okay? So tara. Hop. 180. So 180 pinakalat guys.
Sige nga tayo, mag-double check tayo. Sige. Okay. Okay, 180. Okay. Okay. 180. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Pitik pa gid do. Okay. 180. Okay, Oh, no, 180. So ang ato mga operador guys, Brad Pig, Brad Payat, Brad Ramil. Smiley kayo. Panalo na. So ayan na guys, cylinder head. Gawas kong rasa to. And then secondary head bolt guys is ang higpit nito is mag-start ka ng 70 to 100 talaga ang ano nito, ang pinaka-standard. Okay, so pakiramdaman natin guys kung anong higpit meron nitong secondary head bolt. So to Up. Okay. Up. Okay, okay. 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 okay, so 100 yung pinaka-last torque. Panalo na. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyo lahat. So comment lang kayo sa ating comment section. Tanong lang kayo kung ano yung pwede nyo tanong at sasagutin natin lahat ng mga tanong nyo sa lahat ating mga kaya. Kung ano yung ating may tutulong sa inyo, ng mga tanong yan, electronics, electrical, fault code, o ano mga clearances, etc. etc. So tanong lang kayo, comment lang kayo and then magre-reply pa ako anumang oras. Okay, so please subscribe to the YouTube channel guys. God bless sa inyo lahat. Share my video and bye bye. Yun lang. God bless. See you. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup, 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 dup. Da